500 pang biktima umano ng drug war ang nag-apply para mapasama sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Vice President Sara Duterte umaasa magiging patas ang hukuman. Narito ang report. Nakakangiti na kahit paano ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nagtipon-tipon sila 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat nangungulila pa rin, aminadong nabubuhayan sila ng loob dahil gugulong muli ang kaso sa The Hague, Netherlands. Ang mga pamilya ng EGK ngayon ay unti-unting bumabangon at napanghahawakan na yung pag-asa. Hindi man nalutas yung problema ng droga, gaya ng ating sinabi, pero may sugat na iniwan eh. Pero dahil nga merong mga tao, may simbahan, may mga tao kahit sa gobyerno na maayos ang kaisipan, yung paghilom at pag-asa na panghahawakan na. Sa February 23 hanggang 27, gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basihan para litisin ang dating Pangulo. Sa ngayon, 39 na AJK victims ang pinayagan ng ICC Pretrial Chamber 1 na sumali sa kaso. Pero nakatanggap pa ang chamber ng nasa higit 200 aplikasyon na kumakatawan sa 500 individual na gusto ring magparehistro bilang mga biktima. Saklaw ng kaso ang mga pagpatay o tangkang pagpatay umano sa Davao mula 2011 hanggang 2016 at sa buong bansa mula 2016 hanggang 2019 nung si Duterte na ang Pangulo bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Itinagong pagkakakilanlan ng mga aplikante dahil sensitibo ang kaso. Kapag inaprubahan, pwede rin silang magbigay ng kanilang panig. Pinadidisqualify naman ng kampo ni Duterte ang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, may conflict of interest kina Atty. Joel Butoyan at Gilbert Andres at sa pinili nilang case manager na si Atty. Nicolene Arcaina. Pero pinasinungalingan yan ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ayon kay Conti, malayo pa tayo sa highlight ng pagdinig kahit kaliwat kanan ng latag ng mga ebidensya. So, ngayon, disclosure pa lang tayo. Step by step dito sa ICC eh. Kumbaga, una muna, pakitaan, tapos later on, of course, iti-check mo kasi yan kung okay ba, relevant pa sa'yo. Bago pa yung later, yung tinatawag na admissibility, whether the court can receive it or to admit it, essentially. Sa eksklusibong panayam naman ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang labas siya sa paghahanda sa confirmation hearing ng kanyang ama. Gayunman, may dasal ang bise. Ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit sa ang korte man yon sa mundo, yun yung dasal natin, no, na maging patas ang korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echeverria, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.